Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid diyan sa Santo Cristo. Kumusta na po kayo? Malakas po yung bagyo na dumating at gaya nga ng sabi ko sa ating sa message ko doon sa ating GC, ngayong araw ay hindi po ako makakarating sa ating Bible study gawa ng yung pong ibang daan na dadaanan ko sa San Miguel ay baha at mayroong pang mga problema na dapat ayusin bago madaanan. Kaya minarapat ko na mag-video na lang para sa ating pag-aaral. At ang video na ito ipopost ko doon sa ating group chat upang marinig at malaman ng lahat ang ating pag-aaral. So, ako po ay naniniwala na lahat po tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito, na kapag inyo itong nakita pa sa ating group chat ay naroon yung inyong interest na ito ay pakinggan. Muli magandang umaga sa inyong lahat. Ang pinag-aralan natin noong nakaraang Tuesday ay tatlong bagay. Yung sinabi ng Panginoon na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. At nakita natin doon yung tatlong bagay na meron ang Panginoon, no? So, nakita natin doon na siya lamang ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. At sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo, tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at tayo ay nasa tamang daan. Pangalawa, katotohanan. Sinabi ng Panginoon na siya yung katotohanan. Siya ang katotohanan na dapat masumpungan ng tao. Siya ang katotohanan na siyang magpapalaya sa sino mang makakasumpong sa Kanya, sa sino mang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At napag-aralan natin doon na siya yung katotohanan na magpapalaya sa tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan, mula sa pagkaalipin ng mga kahirapan, at sa lahat ng bagay na umaalipin sa tao, maging ito ay maling pananampalataya, ang Panginoong Hesus ang siyang magpapalaya. At yung sinabi niyang siya ang buhay, siya ang buhay, sa Kanya nagmumula ang buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng isang buhay, sabi ng Panginoon, isang buhay na masagana, ganap at kasiyasiya. So, yun po yung ating review lang doon sa ating pinag-aralan nung nakaraang Tuesday. At ngayon ang ating pag-aaralan ay yung tinatawag na pakikiisa kay Kristo. At bago natin ito talakayin, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, Ikaw po, Diyos, ay aming pinupuri, pinapasalamatan sa oras na ito. At kami po, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Bigyan mo kami ng karunungan. Sa tulong ng banal mong Espiritu, bigyan kami ng kapahayagan at pangunawa sa salita mo na amin pong bubulayin sa oras na ito. Dalayan ko, Panginoon, ang mga kapatid sa Santo Cristo, sa kanilang pakikinig, Panginoon, ay pagpalain mo sila at bigyan mo sila ng pangunawa sa salita mo na kanilang maririnig.
sa oras na ito. Salamat po sa iyo lamang papurit pasalamat in Jesus name. Amen. Amen. So, ang pag-aaralan natin, sabi ko nga, ay yung tinatawag na pakikipag-isa kay Jesus. At ang ating babasahin talata ay nasa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Ganito po ang sabi. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ayon. Yung tinatawag na pakikipag-isa kay Kristo, ito yung napag-aralan natin simula pa lang nung unang araw na lagi nating nasasabi na kailangan nating tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Isuko ang ating buhay at siya ay paghariin sa ating mga puso. Yun po yung pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun po yung hakbang. Yun po yung ating hakbang na tayo ay nakipag-isa kay Kristo. At sinabi po dito sa talata na ating binasa, noong panahon, noong unang araw na tayo ay sumampalataya, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nung panahong iyon, tayo ay nakipag-isa kay Kristo at nung panahong iyon, tayo ay naging isa ng bagong nilalang. At sinasabi rito, wala ang dati niyang pagkatao. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ibig sabihin, tayo ay bago ng nilalang at tayo ay mabubuhay na bilang bago. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yun yung sinasabi ng Panginoon na wala na yung mga dating pagkatao natin. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Para lubos nating maunawaan na kung paano nga ba tayo naging bagong nilalang, ay dapat nating munang mapag-aralan kung ano ba tayo dati. Hindi natin masasabi na tayo ay binago ng Panginoon hanggat hindi natin nalalaman kung ano ba yung ating dating kalalagayan o yung ating dating pagkatao. Alam niyo po ba na dati tayo ay makasalanan? Yan po ay mababasa natin sa Aklat ng Roma. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo po ito sa Aklat ng Roma, chapter 3, verse 23. At kung meron po kayong ganito, markahan po ninyo itong talatang ito. Ito po yung dating kalalagayan natin. At ito rin ang kalalagayan ng mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-isa sa Panginoon o hanggang ngayon ay hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakita nyo? Lahat nagkasala, mayaman, mahirap, pinuno, alipin, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya noong panahong hindi pa natin nakikilala ang Panginoon,
nung panahong hindi pa tayo nakikipag-isa kay Kristo, ito yung ating kalalagayan na tayo ay makasalanan at hindi po natin naaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, noong nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo ay naging bagong linlang na. Wala na tayo sa kalalagayang makasalanan. Dahil nung nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo ay humingi ng tawad sa lahat ng ating pagkakasala. Dahil noon, tayo ay makasalanan, sa harap ng Diyos, tayo ay mga patay. Mga patay tayo sa harap ng Diyos. Bagamat tayo nagsasalita, bagamat tayo gumagalaw, bagamat tayo naghahanap buhay, bagamat tayo natutulog, bagamat tayo nagigising, bagamat tayo nag-aaral, sa harap ng Diyos, noong wala pa tayo relasyon, nung wala pa tayong ugnayan, nung hindi pa tayo nakipag-isa sa Panginoon, ito yung kalalagayan natin. We are dead. Patay. Tayo mga patay at kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. Nakita nyo yun? Nung wala pa tayo sa Panginoon, ito pala yung ating kalalagayan. Sabi tayo'y mga patay at kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. Saan po natin ito mababasa? Mababasa po natin ito sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 2 to 3. Buksan po muna ulit natin yung ating Bible. Lumipat po tayo pag ganun. At buksan po natin sa Efeso, chapter 2, verse 2 to 3. At kung sabi ko nga, kung meron kayong ganito, markahan nyo para ibig sabihin ay nadaanan na ninyo at nabasa na ninyo at dapat ninyong laging aalalahanin. Sabi po dito sa 1, sabi po dito sa 1, noong una ay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at sa mga kasalanan. So yun, sabi, noong una, patay kayo. Bakit tayo naging patay? Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga ayaw magpasakop sa Diyos. Yung espiritu ng nagahari, yung espiritu ang nagahari sa puso ng mga taong, sabi? Ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya noong wala pa tayo sa Panginoon, ito yung buhay natin. Sa harap ng Diyos, tayo patay, at tayo nabubuhay sa masamang takbo ng mundong ito. Kung ano ang nakikita natin sa mundo, yun ang ginagawa natin. Kung ano yung in, sabi nga kung ano yung in, yun yung doon tayo sumusunod. Kasi nga nasa ilalim tayo ng espiritong nagahari sa mga taong ayaw sumunod o magpasakop sa Diyos. At ngayon sabi dito, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Nakita po natin yung kalalagayan natin noon. Ito yung noon, nung wala pa tayo sa Panginoon. Una, tayong lahat makasalanan at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Pangalawa, nang dahil sa kasalanan tayo ay patay. Dahil sa kasalanan tayo ay patay, dahil sa kasalanan nabubuhay tayo ayon sa mundong ito, dahil tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritong nabubuhay sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Malinaw sinabi ng Panginoon dito, walang exemption. Kaya ang sabi niya sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuotan ng Diyos. Hindi lang tayo patay, kundi kabilang tayo sa mga kinapupuotan ng Diyos. Hindi lang po iyon. Sabi po sa Santiago 4:4, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Kaya po yung mga taong hanggang ngayon ay wala pa relasyon sa Diyos. Hindi pa sila nagsusuko ng kanilang buhay, hindi pa sila tumatanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi po ng Santiago 4:4, sila'y mga kaaway ng Diyos. Nakita po natin, hindi po alam ng mga tao. Ang akala lang nila, okay, meron naman akong relihiyon. Ang akala lang nila, mabait naman ako kasi wala naman akong inaapakan tao. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Akala nila ay okay lang ang buhay, ngunit ang totoo, sinasabi ng salita ng Diyos, hanggat ang tao ay walay sa Panginoong Jesucristo, ang tao ay kaaway ng Diyos. Sabi po sa Santiago 4:4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Napakainam nito. Hanggat pinipili mo ang buhay sa sanlibutan, hanggat pinipili mo na ikaw ay nabubuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito, ikaw ay patuloy na nabubuhay at sumusunod sa Espiritong naghahari sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos, iyon, ikaw ay mananatiling kaaway ng Diyos. Yun po ang katotohanan na dapat malaman ng mga tao. Kaya kung minsan, mag-aanyaya tayo. Kapag ang tao ay inanyayahan natin, halika kapatid, sumama ka sa amin sa Bible study. Kapag ang tao ay umaayaw sa mga paanyaya natin, ibig sabihin, mas pinipili nila ang buhay sa sanlibutan kaysa ang buhay na ibinibigay at ipinangako ng Diyos sa sinumang nakipag-isa kay Kristo. At sa ganung kalalagayan, ang taong iyon ay nananatiling kabilang sa mga kaaway ng Diyos. Yun po, malinaw po, yun yung dati nating kalalagayan. Yun yung dati nating kalalagayan. At ang pinag-aaralan po natin, ang sabi ng ating binasa kanina, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. So, ibig sabihin, nakita mo na yung luma, yung dati mong kalalagayan. Ngayon, bago ka ng nilalang. Kung bago kang nilalang, ano ngayon ang meron?
Dati ikaw ay makasalanan, sabi. Lahat tayo ay makasalanan. Tayo, ikaw, ako, makasalanan. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Lord and Savior, ang sabi dito sa aklat ng Epeso 1 verse 7, sabi po, tinubos na kayo at pinatawad. Tayo ngayon ay tinubos na ng Panginoon at pinatawad na. Yun yung bago. Sabi dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoong kasagana ang kanyang kagandahang loob. Sa kagandahang loob ng Diyos, bilang makasalanan dati, tayo ay tinubos na ng Diyos. Kaya ang sasabihin mo ngayon, I am forgiven. Yun yung pananampalatayaan mo ngayon na ikaw, ako, tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo ay pinatawad na ng Panginoong Diyos. Ganoong kasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, bilang makasalanan, pinatawad tayo. Kanina sabi natin bilang dahil makasalanan tayo mga patay. Ngayon, nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo at nakipag-isa tayo, ito yung isa pang nabago. Sabi po, tayo'y kanya ng binuhay. So, una, bilang makasalanan, pinatawad. Ngayon, bilang mga patay, binuhay. Sabi po sa John 5:24. Pakatandaan ninyo ang nakinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula kamatayan. So hindi po ba napakaganda na isa itong pagbabago na ginawa ng Diyos sa atin noong tayo nakipag-isa kay Kristo. Na yung bilang mga patay nang dahil sa kasalanan ay pinatawad at ngayon binuhay. Sabi doon, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa salita ng Diyos, tayo binuhay. Sabi doon, inilipat mula sa kamatayan, nilipat sa buhay mula sa kamatayan. At ang isa, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Meron pong talata, sabi po doon, hindi ko na kayo tinuturing na kaaway, kundi tinuturing ko na kayong kaibigan. So mga kapatid, nakita nyo po yung tatlong bagay na nabago, na naganap sa buhay natin noong tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po, babalikan po natin yung talata na ating pinag-aralan. Kaya't kung sino man nakapag-isa kay Kristo ay isa ng tao, bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y pinalitan na ng bago. Yung pagkatao natin bilang makasalanan, pinalitan na ng Diyos ng bago. Tayo ngayon ay pinatawad na. Yung kalalagayan natin bilang mga patay at kabilang sa kinapupuotan ng Diyos, tayo ngayon ay pinatawad na at tayo ay binuhay ng Panginoon. Inilipat sa buhay mula sa kamatayan. At yung ikatlo, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ko na kayo ibinibilang na kaaway, kundi kayo ay aking mga kaibigan. So yun lang po mga kapatid ang ating maiksing pag-aaral, at ako'y umaasa na ito'y sa inyong pakikinig ay mayroon po tayong natutunan. At bilang pagtatapos, nais kong ulitin, nais mo bang magkaroon ng bagong buhay? Nais mo bang maging isang bagong nilalang?
ang kasagutan ay ang pakikiisa sa ating Panginoong Jesucristo. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos, manampalataya tayo sa ating puso na ang Panginoong Hesus ay siyang Panginoon. Siya ay namatay para sa atin. At buksan natin ang ating mga puso at sabihin natin sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay magmula ngayon. At sa ganoong kaparaanan, ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Wala ba iniwan sa susi dyan? Wala. Ang motor? Wala. Muli isang magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po'y mananalangin. Patuloy po nating ipapanalangin si Sister Betty sa kanya pong sakit karamdaman na patuloy niyang maranasan ang kagalingang ibinibigay ng Diyos. At maging kayo din sa ating pananalangin, bigkasin nyo sa Panginoon kung ano yung inyong kailangan. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa natapos namin pag-aaral ng iyong mga salita. Tunay nga, O Lord, na ipinaunawa mo sa amin sa oras na ito na kami pala dati ay makasalanan. Kami pala dati ay kabilang sa mga kinapupuotan mo at kami ay dating mga kaaway mo. Subalit salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa Panginoong Jesucristo na iyong ibinigay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagpapatawad mo at paglilinis mo ng amin pong mga puso. Panginoon, amin ding itinataas muli ang kalagayan po ni Ate Betty, Panginoon. Siya ay patuloy mong bigyan ng kagalakan sa puso niya at patuloy niyang ma-enjoy, Panginoon, ang kumpletong kagalingan na matagal na niyang natanggap mula po sa iyo. Salamat po, Panginoon, at dalahin ko po, Panginoon, na ang lahat po ng kanyang mga anak, mga apo, manugang, Panginoon, ay aming idinadalangin na sa mga susunod na araw ng pagtitipon ay sila po, Panginoon, ay aming makasamang lahat na magpupuri, mag-aaral ang salita mo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen.